Welcome sa toang second service Sunday School. Unsay mahitabo sa Sunday School, Pastor? Yes, we will gonna be learning some topics this morning about heaven. Okay? So let's continue about heaven. Kay last Sunday, I already talked about this. I already explained to you unsa bagyod ang langit, but ato ning panikamutan nga mapadayon unya. I pray akong panghinaot nga doon na mo'y masabtan sa pulong sa Ginoo, mahitungod sa langit. Okay? So dito maglangan, let's all stand up please. Manindog mo palihog, bring your Bibles with you and kindly open in the book of 2 Corinthians chapter number 12. Okay? 2 Corinthians chapter number 12. Unya, mubasa tagtulo ka verse. We will be reading verse number 2 down to verse number 4. Okay? Ato nindunganan pagbasa, palihog para makabasa mo sa pulong sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 12 verse number 2 atong dunganan pagbasa. Ready now. Read. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth, such an one caught up to the third heaven. Okay, in verse number 3. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell. God knoweth, how that he was caught up in paradise, and heard unspeakable words, which is not lawful for man to utter. Okay, mag-ampo ta. Duko-ulop yung mata. Lord, salamat kaayo sa kabuntagon, Amahan. We praise you and thank you for giving us this privilege to be able to worship you. Salamat kaayo nga today is Sunday. We will always remember that Sunday, Lord, it is your day. It is not our day to gather as a family, go on the beach, or mag-mall, asa mi mo adto Ginoo. But Lord, thank you that today we can honor you, we can worship you in spirit and in truth. Salamat kaayo for bringing us together diri sa balay Tigumanan. I pray nga ikaw magapasabot ka namo Sunday School, gamita ko Lord as your mouthpiece. Use me as your servant because I cannot do nothing without your help, Lord. Pasabtay mo makatawan, Lord, Holy Spirit, please give us victory sa among Sunday School. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for standing. Makalingkod mo palihog. Okay, so let's talk about, na ba sa screen? Langit. Amen. Heaven. So excited ba mo nga muadto ka sa langit? Amen? I'm very excited about it. Amen? So kung kuwaon na magani sa Ginoo atong hinulaman nga kinabuhi ti man ha, ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi hinuluman ra ni nato sa Ginoo. Isn't it? Oh, dili kitay magbuot pilay edad nato do sa tamupanaw aning kalibutan na. Dili ta kabuot. Amen? Dili ta ka ingon sa Ginoo, Lord, pwede ba nga 99 akong edad do sa kuno mo kwaon? Dili jud ka kabuot. Di kita kahangyo sa Ginoo, but I tell you the truth, moabot gyud sa atong kinabuhi ng gitawag nga kamatayon. The question is, are you going to heaven? Amen? Is your soul padulong ba na ang imong kalag human ka mamatay, moadto ba ka diha gitawag nga lugar nga langit o heaven? So we already talked about last Sunday, point number 1. Palihog ko, point number 1, asa mandapit ang langit. Oh. So, next slide. Ana kini sa itaas. Oh, mikayab si Ginoong Hesukristo human sa iyang pagkabanhaw. Timan heaven is up there. Okay? So ato nang gitikatunan last Sunday, there are 3 kinds of heaven or dunay tulo ka klase ang langit. Second point, no, sa Biblia adunay tulo ka klase ang langit. Una, next slide. The first heaven. Oh, nasa atong screen, nasa LED. Mo ni gitawag or kaning first heaven, mo ni inigawas nimo sa church building, inighangad nimo sa taas, makita nimo ang panganod. Amen. Luparanan sa mga langgam, mao na ang gitawag nga first heaven. Okay, nakuha ninyo? Are you with me? Amen. So, pasalamat ba mo nga dunay first heaven? Amen? Nga kay kung walay first heaven, walay atmosphere, walay clouds, ay ang UV rays sa adlaw kanang sun, kung walay mag-cover na to, walay first heaven, ay mga paso ta. No? Dili pwedeng
walay first heaven mo nang salamat kay ang Ginoo. Grabe yun, maayo yun kayo pagkabuhat niya sa kalibutan. Amen? Oh, salamat yun kayo. No, diligid na ingon nga ikapangulipas na to o gunahuna nga bitaw, pastor, no? Kay kung wala bitaw ng first heaven, di ba? Unya, kung wala ang first heaven, asa mo mulupad ang eroplano? O, kamo mga nakasakay o eroplano. O si pulos eroplano. Di ba? Airplanes will fly 30 to 35,000 feet depending sa kadakon sa eroplano. Di ba? 30 feet above the ground. Kung walay sky or panganod ay asa mamulupad ang airplane, di ba? Manang salamat ta, nakatuna na to Sunday school, there are 3 kinds of heaven, types of heaven. First heaven, mo ng sky. Okay? Now, number 2, dirita. Next, the second heaven. Oh, gitawag ni siya og outer space. O kanang gitawag nga kawanangan. Diin makita nimo ang bituon, makita nimong adlaw og mga planeta. So the question is, daghan bang tao ang naay chance nga opportunity ba nga makaanha di sa kawanangan? I tell you, dili tanang tao, maski nako I haven't been there. Pastor Abot, wala pa pod, di ba? It would cost a lot of money for you to be able nga makaanha ka diha sa outer space, di ba? Magsuot kag spacesuit, musakay ka og spacecraft, dili ka mabuhi in the outer space, pero timan God created the second heaven. That is gitawag nga kawanangan, the universe. Amen? Salamat ta, we have pictures there, lang tawagan ninyo how unsa kanindot niyo. Next picture pa gyud. Oh, di ba? There's the sun, naa dito ang earth. Then, dunay daghang planet nga, daghan, di ba? If you look outside during nighttime, makita nimo ang star, makita nimong moon. Di ba, grabe kagamhanan ang Ginoo? Amen? So, that's how big your God is. That's how amazing God is. Amen? Yung ana, kanindot ang atong Ginoo nga gisimba. Dili siya patay nga Dios. Nakuha niyo kung punto? Buhi siya nga Ginoo nga ang tinuod nga Ginoo naa dito sa langit. Oh, amen. So, makita ninyo nga duna di ay second heaven, mao na gitawag nga outer space. Okay. Now, dirita sa ikatulo. Okay. The third heaven. Next please. Oh, laktaw lang ka dito ta ambak ta sa the third heaven. Oh, unsa man ning third heaven? Naa diya sa screen. Ang puloy-anan sa Dios. The dwelling place of God, the dwelling place of angels. Unya, di lang ang Ginoo ang anghel, but those people nga midawat ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Amen? Appreciate ba nimo? Mga tana ko nimo Kristiyanon, na-appreciate ba nimo ang kaluwasan nga gihatag ni Jesus Christ? Praise God nga, November 14, 2004, dito sa Bohol, dito sa Panglao, I attend a church service dito sa Bible Baptist Church dito sa Panglao. Praise God, that day, that Sunday, gidawat nako si Jesus Christ as my Savior. How about you? You remember kinsay tao nga ming share nimo sa pulong si Ginoo? You remember kinsay nagsulwining nimo? You remember the day? You remember the time? You remember the year? You remember the place? Kaya kung wala kayo madumduman, I tell you, kinahanglan nimo madawat si Jesus Christ as your Savior. Walay bayad ang kaluwasan. Praise God. Dili pagpamimbro simbahan ang makapadtog langit. Amen? Dili pinaagi sa mayong buhat. Amen? Salamat because Jesus Christ paid it all. Gibayran niya sa iyang kagulingong dugo. Unya igo na lang nimo siya tuhuan. Dawaton sa imong kasing-kasing. Kanang kinasing-kasing nga pagdawat ba? Unya ang saad si Ginoo, ikaw maluwas. Pagkatamis sa kaluwasan, igsoon. Amen? I appreciate every time I pray, maingon ko, Lord, salamat kaayo sa kaluwasan. No? Every time you pray, inang Ginoo, Lord, salamat kaayo sa kaluwasan because doon na tayo paglaom, gitawag nga third heaven. Puloy-anan sa Ginoo. Okay? So, I have picture there, no? Pero kana siya nga picture. Next picture, please. Oh, next slide. Dili na mo naong gyud sa langit, ha? Gikuha ra na ko na sa internet, pero pagka tinuod lang, no, sultian ti ka. Mas nindot pang langit ana nga picture. Amen? Oh, ingon ang Bible, eyes have not seen, nor ears have heard,
neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for those who love Him. Paminaw, dili ma-describe sa usa ka tawo, even you and I, na karon na minaw sa pulos, you cannot describe how beautiful heaven is. Maitsura lang mo na, makita lang mo na ang langit kung kuwao na si Ginoo imong kinabuhi. Amen? If save ka, kana kung luwas ka. Mo na nga siguroon yun mo, Pastor, am I really saved? Check yourself, because ang tinuod nga luwas dunay kabaguhuan sa iyang kinabuhi. Ikaw karon bisita, we love you, we pray for you, but if mingon ka, Pastor, I'm already saved, kailangan ko Jesus. Nagsimba maganimin na kanunay ni Jesus, kaila ko samahan, kaila ko na Holy Spirit. It is not merely nga nakaila ka sa Ginoo, it is not enough. Amen? Dapat doon na kay relasyon, kanus abag yun mong ginadawat ang Ginoo si mong kasing-kasing. Think about that. Amen? Think about that. Huna-hunaa, yun na pag-ayo. Kaya naman, nindot kayong langit, pero subo kayo na naon. Kung wa pa ka maluwas, dili ka makaanhaan ng lugaraha. Tell you honestly, duha ra gyud padulngan sa tao. I tell you, paminaw. Duha ra gyud padulngan sa tao, langit or impyerno. Kabantay ka, every time I share the gospel, magsuluwining ko, ingnon akong tao, kabantay ka pares-pares ang gibuhat sa Ginoo, babae og lalaki. Pilay mata nimo, Ma'am Vanessa? Duha. Pilay kamot na to? Duha. Pilay tiil? Duha. Pilay bangag sa ilong? Duha. Ano man, padulngan sa tao, duha ra gyud, amen? Langit or impyerno. Mamili ka ana. Walay tunga-tunga. Kaya ingon pa sa una, ingon pa diba gitudlo sa tuwa sa una, kung mamatay ang tao, pangadjian sa kaya naman diha siya mupundo diha sa lugar nga gitawag nga purgatorio. Unya nga aning magampo sa unya timbang-timbangon sa Ginoo kung maangyang maayong buhat alangit siya padong. Pero kung ang iyang maayong buhat ay ang daotang buhat bugat, dautan siya nga tao, luoy kayo, maimpirno, dili ingon ana ang kaluwasan, amen? Ang kaluwasan, kung luwas ka, direct, kung mamatay ka, muadto ka sa langit, makiguban ka forever and ever, amen? Sa langit, amen? If you're saved. Muna nga, ingon ana, kaimportante ang kaluwasan. Next picture, nang tawag gani, next picture, doon na sa langit, doon na kay mansion. There's a mansion prepared by God for you and for me. Kung luwas ka, amen? Salamat, praise God. Unya, dili lang, next picture, could you imagine? Next picture, maglakat ka, maglakaw ka, makita ni mo na nga pagkanindot nga lugar. Picture ra ganina. Could you imagine, makikatuban na ka sa Ginoo, and you tell God, Lord, thank you kay naa ko, nisimba ko sa Bible Baptist Church, dili aksidente naa ka, and then madawat nimo today, this morning, si Jesus Christ as Savior, timani, do na nindot kayong lugar nga padulungan nimo nako mo nang gitawag nga langit. Amen? Pagkabulahan. Unya, lantawon ganito ha. In 2 Corinthians chapter 12 in verse number 4. Okay, next slide. 2 Corinthians chapter 12 in verse number 2. Number 2 taon na. 2 Corinthians chapter 12 in verse number 2. Ang Bible ingon, I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. Paminaw, if you're reading your Bible, kung nabasa nila mo ni siya, cover by cover, page by page, book by book, dili jud ka kakita og phrase diha sa Bible nga first heaven. You cannot read that. But klaro kayo ang gibuhat sa Ginoo dunay first heaven when you look at the sky. Amen? And then you cannot read verse by in the Bible the word second heaven, but klaro kayo outer space. But praise God, dunay verse nga nag-ingon, such one caught up to the third heaven. Langit. That's why we classified heaven on three. First heaven, second heaven, and third heaven. Praise God, ani nga kamatuoran. Sa Bible ra mo na mabalaan. Amen. So, salamat nga makapaminaw ta sa pulo sige. Now, dirita number 3. Point number 3. Langit. Unsay makita nimo sa langit. Anyways, daghan kay tang makita dito, pero I just pick some nga ma-imagine na to nga, wow. Mao din ako ma-expect sa langit. Mao din ako makita sa langit. Okay.
atong lang taon. Number 1. Na diha, unsay makita nimo sa langit? The throne of God. At the center of heaven is God's throne, ang iyahang trono. A symbol of His power, that the throne is a symbol of His authority and majesty. Pagkanindot, no? Oh, nakoy picture diha, nakoy example lang. Oh, iniglanta, iningabot nimo sa langit, dunay gitawag nga throne. Di ba? Moatubang ta sa throne. By the way, paminaw. Ako lang nilakbitan, ha? Ako lang nilakbitan. Wala ni sa akong lesson, but it just came up to my mind. No? When you're learning the Bible, there are 2 kinds of judgment nga may tabo someday. Duha ka klase nga paghukom. Okay? Una nga paghukom, gitawag nga trono, una nga throne, okay? The Great White Throne Judgment. Paminaw. The Great White Throne Judgment. Asa man ako na makita, Pastor, in the book of Revelation. Basaha. The Great White Throne Judgment, hukman ang mga tao nga wa maluwas. And then the final nga destination sa tao nga maluwas in the lake of fire. Ang kalayo dili mapalong, dunay ulod nga maglatay-latay sa lawas sa tao nga di mamatay. Ang grabe ang kangit-ngit, magkagot ang imong ngipon. Musyagit ka, maghilag ka, sa walay katapusan, laliman ka. Maimperno ang tao nga wala kadawat ni Jesus Christ. And then the second judgment, the second throne, gitawag nga judgment seat of Christ. Unsa man ang judgment seat of Christ, Pastor? Para na hukman na diha ang time nga i-judge ang mga tao nga luwas. Amen? If you're saved this morning, mapaabot mo na ang gitawag nga judgment seat of Christ. Oh, dito ka, one by one. Kabalo ka, ining-abot rabagin na to sa langit, dili rabagin by family. Yeah? Milmida, maingon ba Ginoo? Okay, all the family of Milmida, anhi mo dire. Dili manawag ang Ginoo by family, dili manawag ang Ginoo by church, dili manawag ang Ginoo by unsa man ka nga, unsa may pundok nimo. No. One by one mo atubang ta si Ginoo. And then tagaan kag reward si Ginoo giunsa nimo pagpangalagad ang Ginoo. Amen. Praise God. Amen. Pero ang hadlok ka ng great white throne judgment, mo na nga, susiha gyud, luwas bagyud ka tinud-anay. Amen? Mo nang nindot kayo ang, next slide please, the throne of God. O Revelation 4, in verse number 2. Revelation chapter 4, in verse number 2. Ang Bible ingon, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Klaro ba? Another verse, in the following verse number 3. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. You know, in the throne, sa trono, sige no, do na day rainbow round about the throne. No? Could you imagine that? Di yun ako mafatom. I cannot go deeper. How beautiful, how amazing, how unsa kanindot ang trono si Ginoo, pero someday makita nimo na for free. Amen. Someday makita nimo na dito sa langit ang trono si Ginoo. Now, the second, unsay makita nimo sa langit? Ikaduha, na diha gitawag, you can see, next slide please, next slide. Jesus, makita nimo dito sa langit si Jesus, the angels and the saints. Oh, amen. Face to face, makita niyo si Jesus, amen? Pagkabulahan sa katao nga langit ang iyang padulungan. Kaya naman, someday di ay sa langit, makita nimo face to face si Jesus. Amen? Kanang naong ni Jesus nga makita nimo sa internet, kanang makita nimo sa Google, makita nimo sa ubang mga simbahan, dili na siya mooy actual nga naong ni Jesus. Amen? Kinsa may nakakita sa naong ni Jesus Christ karon? Wala. Kinsa man tong mga tao nga nakakita? Ang nakakita katong mga apostoles, mga disipulo ni Jesus Christ, when Jesus Christ was here on earth, sila may nakakita. But those people, I believe, nangamatay na to sila. And then there's no camera during that time. Doon na ba'y hulagway ato nga time? There's none.
But praise God, when you go to heaven, makita nimo face to face ang Ginoo. Amen? Jesus Christ. And then the angels, kita nimo mga anghel, how beautiful angel is. Pagkanindot, no? Ako pa yung kita na mong anghel. Lingia ganyan yung tapad, lingia. Na, fallen angel na. Joke lang. Oh, wag kita ang anghel. Di ba? Pero, pagkanindot nga, someday, makita din na ito ng anghel. Unya, di lang ka na. And the saints. Kinsa na yung saints, pastor? Kita ni, ikaw ug ako, nga midawat ni Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen? Mo na nga every time gahapon, I don't know, atong Friday, nangadto mi dito sa hospital, dito sa Kapatagan. And then I tell all the people nga nasa room, akong ginan sila, Sir, Ma'am, nanay, tatay, kasi klase mo to, mga idaran, napoy yung mga prepareha gidad nako. Ginan ako sila. Di man talita magkita-kita, no? Kay layo man amo sa tubod man, nya kamo na taga dire mo Kapatagan, ang uban tininyo taga Lagyo pupod. Pero usa ra gyud ka lugar nga magkita-kita ta unya damlag. Asa man ang lugar? Sa langit. Akong giinan. Oh, tinuod na eh. Mo na nga dili kawang nang magwali ka when you soul win, dili kawang na kanaman someday kanang nga tao nga gisulwin nimo kung tinud anay siyang midawat ni Jesus, managkita ay ta didto sa langit. Amen? Pagkanindot nga lugar. And the saints. Atong basahon na Hebrews 1:13. Hebrews 1 verse number 3. Hebrews 1 in verse number 3. The Bible says, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had Himself purged our sins, kinsa man nga tao, He sat down on the right hand of the majesty on high. That is Jesus Christ. And then another verse, Mark 16:19. So then after the Lord had spoken unto them, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. Praise God, nga doon na sa day makita nito, angels dwell and worship in heaven continually. Ato lang taon, Hebrews 12 in verse number 22. Basahan ninyo. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, unto an innumerable company of angels. Paminaw. Very interesting. Mangutana ko ninyo, unsay kalainan sa anghel ug sa tao? There is one distinct nga kalainan sa anghel ug sa tao. Okay? Kisay makatubag. ang kalainan kabalo mo, ang tao, paminaw. Ang tao mo reproduce ta. We reproduce, musanay ta, mudaghan man ta, di ba? Labi na kamo mga babayi, maburos man mo, di ba? And then managhan ang tao. Pero I tell you, angels, they are numbered by God. Di sila musanay. Muni privilege na to. Di ba? Unya, ang anghel, kabalo ang Ginoo, pila ang anghel nga naa sa langit. Kaya naman, dili manganak ng anghel. Wala nga, no, into an innumerable numbers of company of angels. So, daghan anghel nga makita ni mo someday sa langit. Now, dirita. Next, number 3, unsay makita ni mo sa langit. Number 3, gitawag kini nga, heavenly city. Kabalo ka, dunay syudad dito sa langit nga dunay gitawag nga streets of gold. Oh, na ako'y wedding ring nami sing-sing ni Mrs. Kani, kung naa kani siya matagak ni diri sa simbahan, for sure, murag di na gini mabalik sa ako kay nga naman, taguan man nimo kay lantaw nimo na ay value pero kabalo ka someday sa langit, ang bulawan tumban na lang nimo. Amen? Streets of gold. Amen? And then dili na gitawag nga gates made of pearls. O, kabantay ka ng pearl. Mahal ba ng pearl? Pero sa langit, coral ra na. Gates ra na siya, no? Gate ra. And then, nagitawag nga walls adorned with precious stones. And your, gitawag nga mansion in heaven. Pagkanindot. Amen? And then, na ako'y picture diya. Lang tawag gani. Imagine lang, imagine mo, oh, wow! Di ba? Pilay
Pilay price sa kuan karon 18 karat nga gold. Murag naa sa 4,000 plus per gram, di ba? Pero sa langit, basta sinaw kaayo ang streets of gold yung imong pagalaktan. Amen? Ha, pagkanindot. Next picture. Ang tawa diya, just try to imagine. Ikuan lang na siya. Kanang for illustration's sake. And then another. Kita kag gate nga made of pearl. Wow. Someday, tagbuon ka sa Ginoo. Di ba? Salamat nga nay langit. Salamat nga nay langit. Kay human sa kinabuhi nato aning kalibutana, naghulat ang eternidad. Paminaw, naghulat ang eternidad. When you talk about eternity, walay katapusan. Muna kung luwas ka, walay katapusan nga magmalipayon ka sa langit. How about your loved ones? How about your parents? How about your brothers? How about your sisters? Gusto ba ka nga maimpirno sila? Kabalo ka na po'y kaduhang eternidad. Walay katapusan nga mag-antos ang tao nga maluwas dito sa impyerno. Muna nga, samtang buhi pata, suginli ang imong mga bisita. Pastor, dili ko kabalo mo suluwining, di pa ko kabalo mo share. Why not kamo mga bisita na mo this morning? Dalain yung panimalay dire. Dalain yung inyong mga igsoon. Ingna nga, Brad, na i-invite ka, nakasimba ko dito sa Pigkarangan Beloisius, simba ta kuyog ta. Who knows? That Sunday, kung musimba siya, that service nga makasimba imuhang loved ones dire, siya usab, makadawat ni Jesus Christ as His and her personal Savior. Amen? Invite. Amen? So, another picture. Di ba? Doon na kay example lang na, mansion sa langit. Another picture. Nadiya ba? Kana. Next picture, please. Imagine lang good nga, tagsa tag mansion sa langit. Doon na by verse, pastor? Next slide, please. Next slide. Aton lang taon. Next slide. Revelation 21, verse number 18. Revelation 21, verse 18. Lantawa. And the building of the wall of it was of jasper. And the city was pure gold like unto clear glass. Unya in verse number 19. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manners of precious stones. The first foundation was jasper, sapphire, chalcedony, emerald, verse number 20, sardonyx, muna mga precious stones. Sardius, chrysolite, beryl, topaz, chrysoprasus, jacinth, and the 12 mo ni gitawag nga amethyst. Unya, in verse number 21, tawa. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold as it were transparent glass. Amen? And then, latawa, mansion, you talk about mansion. John 14 verse number 2, latawa. John 14 verse 2. In my Father's house, ingon si Jesus Christ, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen? Muna nga, ning kayab, ning uli si Jesus Christ, nabanhaw si Jesus Christ, and then He ascended to heaven. Kaya naman, nag-prepare siya og lugar, mansion para nato sa langit. Amen? Kanindot. Ba? Diri na Sunday school na ito makatunan. Amen, mag-ison? Lantawa gani. Next, another. Unsa may makita nimo sa langit. Another one. Number 4. Diri ko matapos. A river of life and the tree of life. A river of life and a tree of life. Just imagine this picture. Next picture, please. Sa langit daay dunay river. Okay? And there is a tree in heaven nga mamunga og 12 ka matang sa bunga. Kita na mo kahoy nga mamungag 12 ka klase nga bunga. Di pagkakita ana. Diri sa kalibutan. Pero I tell you, someday kung muadto na magani ka sa langit, kitaan yun na nimo. Pangitaag yun yung Sunday school na to ba? Pangitaa si Jesus, tantawang ang mga anghel,
kamaya ang mga tao nga nasa langit, and then lantawa ang trono sa Ginoo, and then lantawa ang streets of gold, lantawa tanan atong gisgutan sa Sunday school. I tell you, someday makita niyo na sa langit. Ato lantawon ha. Next slide, a river of life and a tree of life. Revelation 22 in verse number 1. Revelation 22 verse number 1, the Bible says, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. So dunay river. Imagine that. Picture it out. Pero naman na sa Bible. Tinuod yun na. Amen? And then, lantawa. Verse number 2. In the midst of the street of it, and on the either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Someday, makita ni mo ng mga talan-awon sa langit. Daghan pa kay kag makitaan sa langit. Mo na nga, nindot gyud kaayo. Nga masabtan nimo how beautiful heaven is. Amen? Bulahan ka. Ikson, sultihan di ka. Bulahan ka, bulahan ta. Kay nadawat na nimo ang kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ. Share the gospel to many people as you can. If you can't share, invite them come to church. Amen? Para makadungog sila sa maayong balita. Who knows? Madawat nila si Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen? Kana lang, ato ning tiwason, kinapo ko'y point number 5. Ang point number 4, unsa may buhaton na to sa langit? Unsa may buhaton na to sa langit? Pero tiwason, tana, next Sunday na. Amen? Unsa may, kay ato isikutan, unsa kay activity sa langit, no? Next Sunday, balik mo. Next Sunday. Ampo ta. Lord, salamat kaayo sa kabuntagon. Salamat, Lord, sa kadaugan Sunday School. Bless your word, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.